government. Natatawa lang ako pag sinasabing si Diskaya ay mayroong 42 sasakyan. Ganito kayaman si Diskaya. Si Diskaya, ganito lang si Diskaya kumpara sa kayamanan ng Guardiola. Sa patuloy na paggulong ng investigasyon sa flood control scandal, lumulutang din ang mga bagong malalaking pangalan. Ngayong nagbabanta na naman ang isang malakas na bagyo. Wala pang ang nakukulong, mukhang palulubugin na naman ang mga ordinaryong Pilipino. Magandang gabi, ako si George Cahiles. Ako naman si Ann Asis Carilo. Mapapanood tayo sa Beam TV 31, Signal Channel 24, Blast TV, Samsung TV Plus at TCL Channel. Simulan na natin ang Agenda Weekend. Exclusive! Isa pang kongresista itinuturo ngayon bilang isa sa mga main player umano sa flood control scandal. Senator Bato de la Rosa may arrest warrant na raw mula sa ICC ayon kay Ombudsman Remulla. Ibang ahensya ng pamahalaan itinangging may natanggap ng dokumento. Pamahalaan on full alert na raw para sa hagupit ni Typhoon Uwan. Paghahanda ng mga LGU silipin. Isa pang exclusive, ex-Congressman Zaldico humingi na raw ng accountability clearance sa Kamara. Hirit ng isa pang kongresista, tumatakas daw ito sa pananagutan sa flood control scandal. Mga pagdinig sa Manila Bay Rehabilitation Project muling bubuksan sa Kamara. Former DENR Secretary Simatu ipatatawag. At Hawkeye star Jeremy Renner sangkot sa sexual misconduct allegations. May tuturing daw na key player sa flood control scandal si CWS Party List Representative Edwin Guardiola ayon kay dating mataas na kahoy Batangas Mayor Jay Ilagan. Ginawa raw kasi nitong gatasan ang maliit na bayan para sa bilyon-bilyon pisong proyekto. Patunay rin daw dito ang mga umano'y daang milyong pisong property na ipinatayo nito matapos maupo sa Kongreso. Narito ang exclusive Agenda Weekend report ni Joash Malimban. Natatawa lang ako pag sinasabing si Diskaya ay mayroong 42 sasakyan. Ganito kayaman si Diskaya. Si Diskaya, ganito lang si Diskaya kumpara sa kayamanan ng Guardiola. Ito ang inilahad ni former mataas na kahoy Batangas Mayor Jay Manalo Ilagan sa isang eksklusibong panayam sa Billionaire News Channel. Ayon kay Ilagan, isa si Construction Workers Solidarity o CWS Party List Representative Edwin Guardiola sa mga maituturing na main players sa nangyaring flood control scandal at bentahan umano ng mga proyekto sa Kongreso at sa DPWH. Sa kanyang pagsisiwalat, inilahad ni Ilagan na tila ginagawa umanong bagsakan ng mga proyekto ni Guardiola ang mataas na kahoy, kung saan kasalukuyang nakaupo bilang alkalde at vice-alkalde ang kanyang iba pang kapamilya. Ako ay nananawagan sa ICI, sa ating Pangulo, na kung maaari ay maimbestigahan ang bayan ng mataas na kahoy. 16 na barangay kami dito. Almost 20,000 ang botante. Ang ibinagsak na pondo dito for the year 2025 ay 3 billion. Ginagawang palabigasan, dito ibinabagsak ang mga proyekto. Una nang iniulat ng Billionaire News Channel na may 5 kumpanyang nakapangalan mismo sa mga Guardiola. 3 rito ang may double to triple A license sa Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB na nakakuha ng bilyon-bilyong pisong kontrata sa pamahalaan taon-taon.
Una ang Newington Builders na nakapangalan sa sister-in-law ni Congressman Edwin na si Elaine Guardiola. Ikalawa, ang S.Ang Construction and General Trading Incorporated na nakapangalan naman sa anak niyang si Kim Ann Guardiola Esguera. Ikatlo ang Laurel Development Corporation na nakapangalan sa kapatid niya at kasalukuyang mataas na kahoy Vice Mayor Erel Guardiola. Ang tatlong kumpanyang ito nakapagtala ng 30.1 billion pesos worth of DPWH contracts mula nang maupo si Guardiola sa Kongreso. Pero ayon kay Guardiola, wala na umano siyang financial interest sa mga nasabing kumpanya. Lumapit din sa amin ang isang former high government official sa Batangas na tumangging magpakilala. Aniya, personal na raw siyang kinausap ni Guardiola na mag-request umano ng kahit na anong gusto niyang proyekto para sa kanyang nasasakupan. Ang sabi raw sa kanya ni Guardiola, siya na ang bahalang maglakad nito para maipasok sa National Expenditure Program o NEP ng DPWH. Una na ring inuulat ng Billionaire News Channel ang umano'y massive property ni Guardiola sa mataas na kahoy. Dalawang magkatapat na property ito sa kahabaan ng Barangay Kalingatan. Kung titingnan ang property sa Google Earth, kita ang isang malaking golf course sa loob at isang mahabang kalsada na kumukonekta sa CWS compound. Kita rin dito ang isang helipad, isang bagay na kinumpirma sa amin ni Ilagan. Sa pagpasok mo, may receiving area sila. Tapos susunduin ka ng golf cart, dadaan ka sa tunnel. During that time, ako'y lumalaban sa kanya, 42 na sports car. Almost 70 ang SUV. Nandun sa loob, naka-aircon. Bakit ko nasabi? Kasi nakakapasok ako doon. Pag may activity ang Rotary, ilang beses din niya akong na-invite doon. Napakaraming sasakyan noon dahil ang mga sasakyan niya naka-aircon. Walang sinabi yung kay Diskaya, ilang piraso yun. Mula na maupo si Guardiola sa Kongreso, kapansin-pansin din ang tila pagdami ng kanyang assets. Tatlo ang nakalap naming upcoming properties ng kongresista sa ilang pinaka-highly exclusive membership club sa bansa. Una na rito ang kanyang mahigit 3,000 square meter property umano sa Club Punta Fuego sa Nasugbu, Batangas. Ayon sa ilang realty sites, aabot sa 90,000 hanggang 130,000 pesos per square meter ang isang property sa lugar kung saan nakatirik ang umano'y bahay ng kongresista. Nakuha namin ang impormasyon sa ilang mga nagrereklamong residente sa lugar dahil sa pagsisira umano ng kanilang mga kalsada para sa power lines ng property ni Guardiola na hindi naman daw ginawa ng ibang mga residente sa lugar. Tanging si Guardiola at isang ultra-bilyonaryo homeowner sa Punta Fuego lamang daw ang gumawa nito. Malapalasyo ang itsura ng property mula sa labas na personal naming nabisita. Ayon pa sa mga residente, way above the residential scale ang electrical power setup ng property. Spotted kasi ang isang 300 kV amperes na generator set nito. Ibig sabihin, mas mataas ng ilang libong porsyento ang ikokonsumo nitong kuryente kumpara sa isang middle income home na kumukonsumo lamang ng 8 to 12 kV amperes. Ayon sa mga residente, bottleneck ang power source ng Punta Fuego na tila kinukulang nga rin daw minsan. Kaya mas malalang power outages daw ang inaasahan nila oras na matapos ang construction ng property. Bukod sa Punta Fuego, nagpadala rin sa amin ng mga litrato ang isang mapagkakatiwalaang source ng upcoming property umano ni Guardiola sa Malarayat Golf and Country Club. Isang property na inilarawan sa amin ni Mayor Ilagan na tila malamol ang laki. Ikahuli ang isang property rin sa South Forbes Park na nakaregister umano sa Newport Coast Holding Company kung saan anak ni Guardiola ang nakalagay raw na signatory. Una nang iniulat ng Philippine Center for Investigative Journalism ang mga kumpanya ni Guardiola noong panahon pa lang ni former President Gloria Arroyo. Dito siya itinanghal na top contractor ng administrasyon. Nasangkot din siya noon sa isang 2014 congressional probe ng matuklasan ni nooy DPWH Secretary Rogelio Singson na tila may untraceable 30 billion pesos na nawawalang pondo sa ahensya. Ilang beses nang sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ni Congressman Guardiola pero hindi ito sumasagot sa aming mga mensahe. Bukas pa rin ang Billionaire News Channel para sa panig ni Guardiola. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Halos isang taon ng paso ang kontrata ng isang flood control project sa Zamboanga City pero hindi pa rin daw ito napapakinabangan hanggang ngayon. Nagkaroon daw kasi ng issue sa proyekto. Narito ang exclusive Agenda Weekend report ni RJ Rosalado. Tanging pamilya Arasid na lang ang nakatira sa gilid ng ilog na ito sa Barangay Labuan, Zamboanga City. Umalis na ang lahat ng kanilang mga kapitbahay dahil taon-taon na lang silang binabaha. Kung may malilipatan lang daw sila ay mas nais nilang malayo sa peligro na dala ng baha. Enough time, aki timpak. Aki? Oo. Antimpak kayo? Antes, malala ka sa aki antes. Oo, kabar. Kapat timpak todo. Kaya asina?
No, series na yun, series sali. May lang saya. No, ikwan. Hindi naman kwan. Siya naman kwan. Mga kasa niya mo ba na sa mucho nga nasa kasa na sige na binida. Kaya kabe sila sali. Siya ka ba sali kami lang akita. O series sila nakikita ki. May laman kami on the planta sa may mga kumitsera. Nabuhayan ng loob ang pamilya Arasid nang simulan ng flood control project sa kanilang lugar noong March 8, 2024. Kahit papaano raw ay hindi na aapaw ang tubig baha sa kanilang bahay. January 2025 sana ito matatapos kung ibabase sa kontrata. Pero hanggang ngayon ay usad pagong ang trabaho. Base sa DPWH website, nasa 68% na raw ang accomplishment rate ng proyekto na may contract cost na humigit 96 million pesos. Pero duda dito sila Buan Barangay Chairperson Ron Carlo Maravilla. Nag-inspeksyon raw kasi siya ilang buwan matapos ang contract expiration date at nagulat na makitang wala pang 10% ang accomplishment rate ng flood control project. Yung sabi ko 441 meters dapat matapos by February, but nung we inspected it, around 4 meters to 10 meters pa lang natatapos. So talagang malayo po sa time frame natin. That's why I questioned it sa DPWH, pero ang sabi nga nila, wala naman daw pong mintis yung contractor because they submitted every documents in proving or in reasoning na kung bakit na-delay yung project nila. Nakausap ng Billionaire News Channel ang isa sa dalawang contractor ng flood control project, ang RCDG Construction Corporation. Pero ayaw magpa-interview sa camera ang opisyal ng construction company. Ayon sa kanya, nagkaroon ng problema sa road right-of-way kaya hindi agad nasimulan ang proyekto at hindi rin ito natapos sa itinakdang oras. Inuuna na lang daw nila ang ibang bahagi ng proyekto na walang issue sa road right-of-way. Responsibilidad din umano ng DPWH na siguraduhin wala ng issue sa road right-of-way bago pa masimulan ang proyekto. Sa ngayon, hindi pa masiguro ng kontraktor kung kailan matatapos ang flood control project. Pero nakikipag-ugnayan umano sila sa DPWH para maayos ang issue sa lote. Para sa Agenda Weekend, RJ Rosalado, Billionaire News Channel, Zamboanga City. Posible umanong magpasko sa The Hague, Netherlands si Senator Ronald Bato de la Rosa kasama si FPRRD. Naglabas na raw kasi ng arrest warrant ang ICC dahil sa umano'y madugong war on drugs ayon kay Ombudsman Boying Remulla. Pero ang ibang ahensya tila nagve-verify pa kung totoo umano ang bombshell statement ng Ombudsman. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannity. Landfall ang isang bagyo kay Senator Bato de la Rosa at pwede ring granted na ang wish niya at sumunod na kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC detention. Inilantad kasi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla nitong Sabado sa publiko na may warrant of arrest na umano ang ICC laban kay de la Rosa. Siya ang nooy PNP chief sa termino ni Duterte nang ilunsad ang kampanya kontra droga na uplantukhang. Ilang araw matapos maaresto si Duterte at i-turn over sa ICC sa The Hague, Netherlands, pumutok ang balitang pwedeng si De La Rosa ang isusunod ng International Tribunal. Pero tila unbothered ang senador noon at sinabi sa Senate media na handa raw siyang samahan ng dating Pangulo sa detention habang nahaharap sa crimes against humanity. I can run, I can run, and I can use some connections to hide. And napakalaki ito Pilipinas. If all legal remedies are exhausted and still justice is to no avail, then what can I do? I may as well, I can join the old man. Hinihintay pa ng kampo ni De La Rosa ma-verify ang nasabing warrant of arrest laban sa kanya. Matatanda ang tulad noong haina ng ICC Red Notice si FPRRD noong March 11. Wala ring agarang kumpirmasyon mula sa bahagi ng ICC. Pero ayon sa legal counsel ni De La Rosa, umaasa silang dadaan sa proper judicial process ang warrant at pag-aresto sa senador alinsunod sa konstitusyon, due process at sovereign rights ng Pilipinas. Sa bahagi naman ng Senado, iginiit ni Senate President Tito Soto na para ma-preserve ang dignidad ng higher chamber, hindi nila papayagang may maarestong senador sa loob ng Senate premises. Pero sa labas ng premises nito, hindi na raw ito concern ng Senado. Una na rin kasing in-explore ni De La Rosa ang kanyang options at isa rito ang posibleng paghingi ng tulong sa Senado oras na mahainan ng warrant. Hanggat kaya nga niya, hanggat kaya ng Senate President na
kupkupin niya muna ako, hindi niya muna ko i-surrender kung may warrant of arrest na. Sa ICC documents hinggil sa kaso ni Duterte, may nakasaad na may co-perpetrators siya para i-neutralize umano ang mga target nilang kriminal kaugnay ng tukhang. Pero redacted ang mga pangalan nito. May chain of command umano ito at network para ma-implement ang sistematikong pagpatay. Sa pagtatala ng iba't ibang human rights groups, hindi bababa sa 6,000 individual ang nasawi sa kampanya kontra droga. Ayon naman sa DILG, as of noontime ng November 8, wala pang natatanggap na anumang red notice ang ahensya laban kay De La Rosa, kaya wala pa raw actionable document para respondihan ng departamento. Matatandaang may papel na ginampanan ang DILG at PNP sa pagsuko kay FPRRD sa kustodiya ng ICC. Kaya tanong ng marami, ganito rin kaya ang mangyayari sa dating PNP chief na si De La Rosa? Sa huling monitoring, spotted pa si Senator Bato sa Cebu nitong mga nakaraang araw na namahagi ng tulong at rescue operations para sa mga biktima ng Bagyong Tino. Wala pa siyang inilalabas na komento hinggil sa issue. Para sa Agenda Weekend, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Nabuhayan ng loob ang pamilya ng mga biktima ng tinaguriang War on Drugs campaign ng Administrasyong Duterte. Sa balitang may arrest warrant na ang ICC laban sa kaalyado nitong si Senator Ronald De La Rosa. Umaasa silang matapos ang 8 taon, ito na ang simula ng pagkamit ng tunay na hustisya. Narito ang Agenda Weekend Report ni Just Ignacio. Nakaraang linggo ako bumisita sa aming probinsya. Malugod na tinanggap ng pamilya ng EJK victim na si Kian de los Santos ang umuugong na balitang mayroon ng ICC arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa, na isa sa mga pinakakilalang naging chief of police ng madugong drug war ng Duterte administration. Congratulations, matagal niya nang hinihingi yan, di ba? Di ba sinabi na yung dating senator na nakahanda sila at iniintay na nila ito? Parang yung yata yung narinig ko, naalala ko. Ayos. Ani ni Randy, tila umaandar na raw ang pagkamit nila ng hustisya. Sakaling makumpirma ang arrest warrant, umaasa raw siyang makikipag-cooperate ang pamahalaan sa pag-enforce nito. At alam ko naman na gagawin nila yung kanilang mandato para makipag-ugnayan at tulungan na ma-serve itong warrant of arrest na ito. Kaya nang ginawa sa dating Pangulo. 8 taon nang naghihintay ang pamilya ni Kian at iba pang pamilya ng biktima ng EJK para sa hustisya. Hiling nila, mapanagot ang mga anilay mastermind ng madugong giyera kontra droga. Dahil ito ay isang mukha ng pagkakamit ng katarungan para sa mga pamilya ng biktima. Hindi lang para kay Kian, kundi sa lahat ng mga napatay ng madugong giyera kontra droga sa nakaraan. Sa isang mensahe sa Billionaire News Channel, sinabi ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti na hindi pa nila makumpirma sa kasalukuyan ang paglabas ng arrest warrant laban kay De La Rosa, pero paninindigan niya, co-perpetrator ni FPRRD sa crimes against humanity ang senador, lalo na't nakasama raw ang apelyido nito sa isang dokumentong inilabas mismo ng ICC. Hinimok rin niya ang Marcos administration na ipatupad ang pag-aresto at pagsuko dito sa ICC gaya ng ginawa kay FPRRD. No confirmation pa rin ang palasyo patungkol dito. Para sa Agenda Weekend, Just Ignacio, Billionaire News Channel. Habang nagbubunyi ang pamilya ng mga biktima ng EJK sa balitang naglabas na umano ng arrest warrant ng ICC laban kay Senator Ronald De La Rosa, hindi naman daw basta isusuko ng Malacanang ang senador. Alamin kung bakit sa Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes. Gaya ng pahayag ng Senado, hindi raw basta-bastang ibibigay ng pamahalaan si Senator Bato de la Rosa sa International Criminal Court dahil bago na ang extradition rules ng Korte Suprema. Sa ilalim ng bagong extradition requirements, pwede lang ma-extradite ang isang Pilipino kapag punishable sa parehong Philippine law at batas ng requesting state ang kanyang charges.
Magsisimula lang ang proseso ng extradition kapag nag-file ng verified petition ang Justice Secretary na tinatawag na Central Authority dito o kahit sino mula sa Office of the Chief State Counsel sa Extradition Court. Pagdating naman sa paghahain ng arrest warrants, kailangan muna magsagawa ng Extradition Court ng isang ex parte review para siguraduhin na una, tama ang taong nakasaad sa extradition petition. Pangalawa, extraditable ang criminal offense at may sapat na mga dokumento at mga ebidensya ang kailangan ipresenta sa extradition court. Ayon pa rito, ang extradition proceedings ng Pilipinas ay hindi naman categorical determination na guilty o inosente ang isang extraditee. So, maaari bang hulihin ng Interpol si Senator Bato gaya ng pagkakaaresto kay former President Rodrigo Duterte nitong Marso? Ayon sa SC, kung may urgent arrest request, pwede. Nasa Central Authority ang desisyon na utusan ang National Bureau of Investigation na magpasa ng isang ex parte application para sa provisional arrest na nasasakdal. Para sa Agenda Weekend, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Hindi pa man tumatama sa kalupaan, pinangangambahang 30 milyong katao na ang maapektuhan ng bagyong Uwan. Pati ang mga lugar na hindi binabaha, pinaghahanda ng pamahalaan. Narito ang Agenda Weekend Report ni Elijah Bonzo. Katatapos lang ng hagupit ng Bagyong Tino, hirap pang bumangon ang mga nasalanta. Pero masusundan na agad ito ng isang super typhoon na si Uwan na base sa bilis at binabagtas na direksyon, posibleng maglandfall sa linggo. Unang-una, this is a super typhoon. Tapos pangalawa po, ang lawak nito. Ang sinasabi ng Pag-asa, this is already 1,400 diameter. No? So you can just imagine if ang tama nito ay northern or central Luzon, aabot ito ng, yung outer rain bands niya, aabot ito ng Bohol. Kung bumaba yan ng konti, ibig sabihin, abot din talaga hanggang Mindanao. So in terms of preparations, ang pinapahanda natin are not just Luzon and Visayas, even Mindanao. Sa pagtataya ng Office of Civil Defense, 30.8 million katao ang maapektuhan ng hagupit ni Uwan. 1.6 million na populasyon mula sa coastal areas. Sa tala naman ng DNR Mines and Geosciences Bureau, estimated na nasa 8,000 barangay ang maaaring maapektuhan ng pagbaha at landslide na posibleng idulot ng matinding pag-ulan. Paalala ng national government agencies, sundin ang magiging direktiba ng LGUs, partikular na sa preemptive evacuation o yung maagang paglikas. Lalo't posibleng na bahain maging ang mga lugar na dati hindi naman nakakaranas ng pagbaha. Meron na pong mga areas na hindi binabaha dati, pero ngayon inaabot ng pagbaha. Then, ang experience din natin syempre, pagka pre-evacuation or preemptive evacuation, historical, no, na ayaw kasi hindi tayo mag-evacuate kasi hindi pa naman tayo nakaranas. Pangalawa po syempre, ang iniisip natin yung mga ari-ariang maiiwan natin. Payo rin ng OCD, tumutok sa mga abiso ng pamahalaan online o sakaling mawala ng kuryente at internet sa mga debateryang transistor radio. Unang maaaring subaybayan ang advisories ng Pag-asa. Paliwanag ni Castillo, magkaibang heavy rainfall warning sa storm signals. Ang rainfall warning ay tumutukoy sa lakas ng pagbagsak ng ulan, habang ang signal numbers naman ay tumutukoy sa lakas ng hangin na dala ng bagyo. Dapat rin bigyan ng atensyon ang DENR-MGB kung saan makikita ang listahan ng mga barangay sa bansa na may bantang masalanta ng rain-induced landslide and flooding. Ikatlo, ang Hazard Hunter PH kung saan makikita kung ang kinaroroonan ba natin ay flood-prone area o bahain. At pang-apat, mainam din daw na tumutok sa DILG Codex Facebook page. Sa parte naman ng DSWD, nakadeploy na ang mga relief food packs sa mga lugar na inaasahang tatamaan ng bagyo. Ang Department of Social Welfare and Development ay nakahanda po na tumugon sa pangangailangan ng mga kababayan natin na maapektuhan nitong si Bagyong Uwan. Sa katunayan, 1.9 million family food packs ang nakapreposition na po sa iba't ibang lugar sa ating bansa. At sa bilang po na iyan, meron po tayong mahigit 300,000 family food packs sa aming pong mga warehouses in Region 3. 40,000 of which are located in Aurora Province. Dagdag nito, ang quick response team ng ahensya ay naka-red alert na at nakaantabay sakaling may mga ilangan na ng tulong.
Ipinakita rin ni ASIC ang water filtration kit na inihanda ng pamahalaan. Bagaman may mga water truck silang pinapadala, isa pa rin daw ang malinis na tubig sa mga pangunahing pangangailangan ng mga nasa evacuation area. Sa Cebu, isa po sa mga naging concern ay yung mainom na tubig. Ito po, makikita nyo, no, meron itong water filtration system which is may 0.1 micron filters that could actually remove cholera, Salmonella, E. coli at coliform bacteria. So kahit na marumi po yung tubig, ilagay po nila dito and mag-filter po. Tuturuan daw ng tamang paggamit ang mga makakatanggap ng kit na ito para pwede pang ma-reuse. Pero pwede kaya ang tubig baha rito? Pwede. Talaga? Oo. Ginamit na namin ito. In fact, Secretary Rex Gatchalian and President Marcos Jr. drank from this bucket. Sa kasalukuyan, nakasampung replenishment request na raw ang DSWD mula sa Department of Budget and Management at nagkakahalaga ito ng 625 million pesos. Para sa Agenda Weekend, Elijah Bonzo, Billionaire News Channel. Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin si Pag-asa Weather Specialist Robert Madrina. Magandang gabi, Obet, at ano yung latest dito kay Bagyong Uwan? Magandang gabi po, no? Magandang gabi sa mga taga-subaybay natin. So patuloy pa pong lumakas itong Bagyong Uwan at palapit na po dito sa may bahagi ng Bicol Region. Binabanggit po natin na posible po itong maglandfall. Yung sentro nito ay maaaring maglandfall sa may area ng Aurora or sa may Isabela. Pero po medyo nagsa-southward po kasi yung kanyang track, kaya ngayon hindi na natin inaalis yung posibilidad na maaring dumaan ito dito sa may Catanduanes. Although sa ngayon po mas malaki pa rin yung posibilidad na dito siya sa may Aurora or sa Isabela. Gayunpaman, kahit bago po maglandfall yung bagyo, makararanas na po ng mga malalakas na bugso ng hangin at malalakas na ulan ang malaking bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na po sa malaking bahagi ng Luzon at Kabisayaan. Ang huling lokasyon ng Bagyong Uwan ay nasa 575 km silangan ng Katarman sa Northern Samar or 620 km silangan ng Virac sa Catanduanes. Taglay niya ngayon ang malakas na hangin po malapit sa gitna, nasa 150 km per hour. Ang pagbugso naman ay nasa 185 km per hour. Mabilis po itong bagyo, no? Kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 30 km per hour. Starting tonight po ay magsisimula ng makaranas sa mga pagbugso ng hangin at malalakas na mga ulan. Mauna po itong bahagi ng Eastern Visayas and then Bicol Region. Signal number 3 po ngayon sa Catanduanes, eastern portion ng Camarines Sur, eastern portion ng Albay, northeastern portion ng Sorsogon, northeastern portion ng Northern Samar. Signal number 2 naman sa silangang bahagi ng mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Laguna, Quezon Province, Marinduque, Camarines Norte, nalalabing bahagi ng Camarines Sur, nalalabing bahagi ng Albay, nalalabing bahagi ng Sorsogon, Burias Island, Ticao Island at dito po sa Metro Manila, signal number 2 na po ang nakataas na babala. Gayon din po sa lalabing bahagi ng Northern Samar, Northern and Central portion ng Samar at gayon din po sa may Northern and Central portion ng Eastern Samar. Samantala, signal number 1 naman po sa Batanes, nalalabing bahagi ng Cagayan kasama yung Babuyan Islands, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, kasama po ang Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, nalalabing bahagi ng Masbate, Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Calamian Islands at Cuyo Island. Kung titingnan ho natin, no, kung meron po tayong visual po dyan, makikita nyo po sa mapa na halos yung nasa eastern section po ng Luzon ay signal number 2 at habang ang nasa western section ng Luzon ay signal number 1. Sa Visayas naman, ang nalalabing bahagi ng Samar, nalalabing bahagi ng Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Bohol, Northern Central portion ng Cebu, kasama yung Bantayan at Camotes Island, Northern and Central portion ng Negros Occidental, Northern portions ng Negros Oriental, Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, and Antique, at Dinagat Island, Surigao del Norte, kasama yung northern portion ng Agusan del Norte at northern portion ng Surigao del Sur. Kaya nga po, bagamat patungo po sa northern and central Luzon yung bagyo, umaabot po yung signal natin, yung babala natin dito hanggang sa Mindanao dahil malawak po yung bagyo. Kasalukuyan po ang kanyang radius or yung kanyang lawak po mula sa gitna ay nasa 800 kilometers
So kung tutusin po yung kanyang diametro po ay aabot po ng mahigit 1,500 kilometers. Halos sakop niya po yung malaking bahagi ng ating bansa. Inaasahan natin na bukas hanggang Lunes magiging mararanasan yung mga pagbugso ng hangin at malalakas na ulan dito sa malaking bahagi ng Luzon po, no, yung Northern Central Luzon, maging dito sa Metro Manila. Ang pinakamataas na tropical second wind signal po natin ay maaari po tayo umabot hanggang signal number 3. Yun po yung ating sa ngayon na worst case scenario. Pero kung magbabago yung track ng bagyo, pwede pa rin magbago po yung ating tropical second wind signal warning po, particular na dito sa Metro Manila. Pero po kahit saan po pumunta yung track ng bagyo, more or less po, no, mararanasan na natin dito sa Metro Manila at mga karatig na lalawigan sa buong Luzon ang mga malalakas na ulan at malalakas na hangin dulot ng bagyong Uwan. Samantala po, may nakatasa tayong gale warning, particular na sa mga baybayin po sa Luzon, kaya delikado na as early as now na maglayag po ang mga sakyang pandagat at mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Posible din po ang mga storm surge o daluyong, particular na dito sa mga lugar, sa mga baybay dagat na dadaanan ng bagyong C1 sa may eastern section po ng Bicol Region at ng dito po sa northern and central Luzon. Hanggang hanggang mga 3 metro po yung taas ng alon or yung paghampas po ng alon sa baybay dagat na ito po yung daluyong na cause po o dahil po sa paglapit o pagtama sa lupa ng bagyong C1. Ang susunod pong update natin sa bagyo ay mamayang alas 11 po ng gabi. Sir? Okay. Maabangan natin yung susunod yung update dahil inaabangan talaga ng buong bansa itong epekto ng bagyong Uwan. Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Robert Badrina. Salamat po. Inanunsyo ng Civil Aviation Authority of the Philippines nitong Sabado ang mga kanseladong flights para sa November 9 at 10. Kabilang dyan ang flights patungong Manila, Kawayan, Tuguegarao, Virac, Masbate, Clark, Cebu at Lawag. Sa Philippine Airlines, 8 domestic flights ang naitalang kanselado para sa November 9, habang 10 naman ang domestic flights sa November 10 as of 10:30 nitong umaga. Samantala, wala naman naitalang kanseladong international flights. Kasabay ng pagbabantay ng national government sa hagupit ni Bagyong Uwan, kanya-kanyang paraan din ang ilang mga lokal na pamahalaan para masiguradong ligtas ang kanilang mga residente. Narito ang Agenda Weekend Report ni Ian Maghanoy, live mula sa San Jose, Nueva Ecija. Ian, ano na ang mga ginagawang paghahanda ng mga residente at LGU dyan sa San Jose? Abala na nga sa pagpuputol ng malalagong sanga ng mga puno ang Local Disaster Risk Reduction Management Office dito sa San Jose City sa Nueva Ecija. Marami kasi rito nakasalabat sa poste at kable ng mga kuryente. Bahagi ito ng paghahanda ng lungsod sa landfall ng Super Typhoon Uwan na inaasahang tatama sa Central at Northern Luzon ngayong gabi o bukas ng umaga o sa Lunes, depende sa galaw at direksyon ng bagyo ayon sa pagtataya ng Pag-asa. Siyempre po, yung mga puno po kasi may mga matataas na puno. Pag tumama yung bagyo, babagsak po yun sa mga bahay. Siyempre po, maapektuhan po yung pamilya. And then, siyempre po, dun sa mga puno na ano naman po sa mga wire ng kuryente, yung San Jose Electric Cooperative naman po yung nagpro-pruning doon. Dahil siyempre po, sila po yung mas nakakaalam baka mamaya makuryente pa po yung mga taga-engineering natin. Naghahanda na rin ang LGU ng relief goods, emergency tools at kits sakaling mawalan ng supply ng kuryente at tubig sa gitna ng bagyo. Dito sa San Jose City, 6 sa 38 mga barangay ang flood prone. Sa projection ng lokal na pamahalaan, posibleng lumubog sa hanggang bewang na baha ang mga ito oras na manalasa ang bagyo. Kaya't on standby na rin ang 7 emergency at rescue vehicles ng lungsod para sa mga maaapektuhang residente. Ready na rin ang mga tent sa mga public schools na magsisilbing evacuation centers. Pero yung baha naman po kasi dito sa aming lungsod, hindi po siya pang matagalan. Mga parang flash flood lang po pag malakas yung ulan, pag yung aming mga drainage ay napupuno, doon lang po umaapaw.
Pero mga ilang oras lang po, pag wala na pong buhos yung ulan, bumababa rin po yung Ang ilang mga residente naman ng lungsod tulad ni Ani, plano muna ang pansamantalang isara ang kanyang negosyong karinderya para iwas disgrasya. Ano po, pagka malakas po yung ulan, nagsasarado po kami. Sa bahay lang po muna hanggang pag mahina na po yung ulan, magbubukas po ulit. For safety na rin, siyempre. Una nang inirekomenda ng Office of the Civil Defense o OCD ang pre-evacuation measures o ang maagang pagpapalikas bilang paghahanda sa mahigit 6 na milyong pamilyang tinatayang maapektuhan ng bagyo. Maraming salamat sa iyo, Ian Maghanoy, nag-uulat ng live mula sa San Jose, Nueva Ecija. Gobyerno, handa na nga ba sa pagtama ng bagyong Uwan? Susunod yan sa Agenda Weekend. Traffic check muna tayo ngayong Sabado sa EDSA White Plains. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa northbound at southbound lanes. Naka-full alert na ang lahat ng ahensya ng pamahalaan para sa inaasahang hagupit ni potential Super Typhoon Uwan. Sa inilabas na statement ni Pangulong Bongbong Marcos, nakapag-deploy na ng bus at truck ang LTFRB at DOTR para sa mga isasagawang evacuation. Nakaposisyon na rin daw ang mga sasakyang pang-rescue ng DSWD, AFP, PNP, DPWH at Coast Guard sa mga lugar na maaaring tamaan ng bagyo. Samantala, suspendido naman ang toll fees para sa mga emergency convoy at responders. May nakalaan din daw na mga special lane para sa mga ito upang mabilis na makarating sa high-risk areas. Patuloy rin ang preemptive evacuation sa ilang mga lugar bago pa man maglandfall ang super typhoon. Pinaalalahanan ng pamahalaan ng lahat na manatiling mahinahon at sumunod sa mga direktiba ng mga LGU. Kaugnay niyan, makakausap natin si Isabela PDRRMO spokesperson, Ezekiel Kilang. Magandang gabi po, sir. Magandang gabi po, ma'am, at magandang gabi sa lahat ho ng inyong mga taga-subaybay. Yes, sir. Ano na po ang mga paghahanda na isinagawa ng pamahalaang lokal, lalo na sa mga bayan sa baybayin at yung mga flood-prone areas gaya ng mga nasa tributaries ng Cagayan River? Ma'am, sa ngayon ay kaagad nga ho kaming nag-deploy ng 6 na water search and rescue o WASAR team, ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Isabela, kasama ho ang iba pang augmentation units bilang paghahanda ho sa inasang malakas ho na bagyong Uwan. So, isinagawa ho ang paghahanda ng mga team upang tiyakin ho ang maayos na preemptive evacuation sa mga low-lying areas bago pa man dumating ang lakas ho o yung epekto ho ng bagyong Uwan. Ang 6 ho ng WASAR team ho natin ay pinadala sa iba't ibang munisipalidad, kabilang ho dyan ang San Agustin, Bayan ng Etiagüe, Santo Tomas, Santa Maria, Cabagan at San Pablo, Isabela. Ang mga bayang nasa south tulad ho ng San Agustin at Etiagüe ay unang dinadaanan ho kasi ng tubig baha mula ho sa mga pag-ulan sa bahagi ho ng Aurora and Quirino Province. Habang ang mga bayan ho sa northern part ng Isabela na kinabibilangan ho ng Santa Maria, Santo Tomas, Cabagan at San Pablo naman ay binabantayan dahil ho sa pagiging low-lying at flood-prone ng mga ito ho, ma'am. Sir Ezekiel, nagsimula na po bang magpakawala ng tubig yung Magat Dam in preparation for Super Typhoon Uwan? Tuloy-tuloy ho, ma'am, since nitong mga nakalipas ho ng mga araw ay nagsimula na hong nagpakawala dahil naman ho ito sa epekto ho ng shear line.
But as of now, simula ho yung isang gate ho noon ay 2 gate na ho ngayon with opening ho na 4 meters at meron hong lumalabas ho na 642 cubic meters per second ho natin. So ito'y bahagi din ho ng kanilang paghahanda para matiyak ho na yung integridad ho no ng ating Magat Dam at bilang ito'y precautionary measure na rin sa maaring bugso ho no ng ulan na dala ho ng bagyong Uwan. Panawagan na lang po para sa ating mga kababayan dyan sa Isabela. Tulad nga ho, ma'am, no, ng sinasabi ng aming punong lalawigan, si Isabela Governor Rodito Alban, Vice Governor Aki Cudi, nananawagan po kami sa ating mga kababayan na mag-ingat po tayong lahat. Huwag po nating maliitin po itong bagyong ito. Kung mataas po ang ating preparedness, mababa po ang ating response. Makinig po kaagad sa mga abiso ho ng ating PDRRMO at ng Pag-asa para at least po ma-prepare ho ninyo yung inyong mga pamilya. Maraming salamat ho. Magandang gabi. Maraming salamat din po, Isabela, PDRRMO spokesperson Ezekiel Kilam. Nagpaalala naman si VP Sara sa publiko para paghandaan ang epekto ng bagyong Uwan na posibleng maging super typhoon. Inaasahang dadaan ito sa Central o Northern Luzon at posibleng itaas ang signal number 5. Una, maghandang lumikas. Pangalawa, siguraduhin ang ari-arian. Pangatlo, maghanda ng mga supply at ilagay sa loob ng waterproof bag. Pangapat, iwasan ang pagbiyahe, lalo na pagkatapos tumama ng bagyo. Panglima, lumayo sa baybayin, lalo na habang tumatama ang bagyo. Pang-anim, magkaroon ng plano sa komunikasyon. Alamin kung saan magkikita ang pamilya kung magkawalaan sa paglikas. Pangpito. Dagok para sa maraming Cebuano ang mawalan ng mahal sa buhay dahil sa hagupit ng bagyong Tino. Kaya panawagan nila sa gobyerno, tulungan silang mailibing ng maayos ang mga nasawing kaanak. Narito ang Agenda Weekend Report ni Mary Ann Uy. Paisa-isang binuhat ang kabaong ng mga namatay sa bagyong Tino. Paakyat ang daan patungong gym sa Barangay Bakayan. Ang mga bumuhat ng mga kabaong hindi mga kaanak, kundi mga kaibigan at kapitbahay na nakaligtas sa baha sa Bakayan sa Cebu City. Alas 6 ng gabi, nagsimula na magtipon-tipon ang mga tao. Karamihan sa kanila nakakilala sa mga namatay na magkakapamilya. Alas 10 ng gabi, may bagong hatid na naman ng 3 kabaong. Ito ang hinintay ni Antonio, mga magkapamilyang Yusores, kamag-anak ito ng kanyang asawa. Asawa at isa niyang anak na lalaki ang namatay kasama ang 10 kamag-anak ng kanyang asawa. Pinakabatang nasawi na nasa Bakayan Gym ngayon ang 1 taong gulang na bata. Suway na ko sa salbar mo, ma'am, nga mura ko sakit kaya sa kondugkan nga wala ko siya masalbar akong pamilya na ko. Akong asawa kong anak, ma'am. Miyembro ng Barangay Affairs Office ang asawa ni Antonio, kaya maraming nakakakilala sa yumao niyang asawa. Hiling ni Tatay Antonio, sana may tumulong at mabigyan ng maayos na libing ang kanyang pamilya. Nais rin niyang makatayo muli ng bahay at sa ligtas na lugar malayo sa ilog ng Bakayan. Ako alam ta, mama, ito sa sila niya. Matarong na lagi po siya. Kusad, ito sa ko, makabarog sa kursa ko ang barog og balik na mo sa akong anak sa ba. Mas out kita na mo, ako na po sa pusak, solo rawas ra. Sa tala ng barangay, aabot sa 13 ang namatay at may 3 pang missing na biktima ng baha. Aabot naman sa 2,639 na pamilya ang apektado ng baha sa Cebu City. Mahigit 15,000 individual ang pansamantalang nakatira ngayon sa 75 evacuation centers sa Cebu City. Samantala, sa Talisay City, personal na nag-abot ng tulong sa mga biktima ng baha sa Senador Bongo. Personal rin nitong tiningnan ang pinsala ng bagyo sa Isla Verde sa Talisay. Nananawagan po ako sa lahat ng ating mga kababayan. Tulungan po natin dito sa province of Cebu, sa Leyte, buong Visayas po. Marami pong apektado sa buong Pilipinas. Tulungan po tayo. Ito yung panahon na serbisyo tayo. Ito yung panahon na
tulungan po tayo. Kawawa yung mga kababayan natin. Wala sa loob ng evacuation center ang ilang evacuee ng Isla Verde. Tulad ni Archel, pansamantala silang nagtolda sa gilid ng kalsada. Pinaalis na raw kasi sila doon sa isang private school na unang ginawang evacuation center ng mga biktima. Hiling nila ngayon sa mga gustong tumulong. Kaon, namo diri, pagkaon, tubig, sanina, kay wala dyan kita na. Sa kasalukuyan, aabot na sa 204 ang death toll dahil sa bagyong Tino. 141 dito ay matatagpuan sa Cebu. 109 ang nawawala pa rin, samantalang 156 ang injured. Para sa Agenda Weekend, Mary Ann Uy, Billionaire News Channel, Cebu. Sa gitna ng pinangangambahang pagtama ng potential super typhoon na si Uwan sa bansa, ang pag-alala sa anibersaryo ng super typhoon Yolanda. Mahigit isang dekada matapos ang tinaguriang delubyo, natuto na nga ba sa pagtugon ang gobyerno? Narito ang Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes. Makalipas ang 12 taon, sumisigaw pa rin ang hustisya ang mga biktima ng bagyong Yolanda, ang isa sa mga naitalang pinakamalalakas na super typhoon sa buong mundo. Big bagyo sa panahon ni Tino, halos mawala sa mapa ang buong mga kababayan natin sa Cebu. November 8, 2013, nang hagupitin ni Yolanda ang Visayas at mag-iwan ng higit 6,000 patay at 16 million na mga Pilipinong apektado. Umakyat sa halos 132.4 billion pesos ang naitalang pinsala sa infrastruktura, agrikultura at kabuhayan sa buong bansa. Nagkasanang lightning rally ang mga grupo ng climate and human rights advocates sa Menjola itong Sabado ng umaga para gunitain ang bagsik ni Yolanda. Panawagan din ng mga grupo ang mga isyung nananatili pa ring problema ng mga biktima ng sakuna, gaya ng delayed aid distribution, anomalya sa national budget at kakulangan ng mga batas na nakasentro sa recovery programs para sa mga nasalanta ng kalamidad. At dahil sa banta ng bagyong Uwan, muling nabuhay ang takot na naramdaman noong panahon ni Yolanda. Sana raw, bukod sa pagkapit sa pananampalataya, magkaroon na rin ng pangmatagalang programa ang pamahalaan para sa recovery tuwing may bagyo o anumang kalamidad. Sana rin daw, sa kabila ng sakit na idinulot ng dilubyo, may aral na natutunan sa bagsik ni Yolanda. Ayon sa environmental news website na earth.org, isa ang Yolanda sa 14 strongest typhoons na tumama sa Asia. Para sa Agenda Weekend, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Nag-apply na umano ng accountability clearance si dating Congressman Zaldico sa Kamara. Ayon kay Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando. Kaugnay nito, hindi pa rin tukoy ang kinaroroonan ng dating kongresista. Ang detalye sa exclusive Agenda Weekend Report ni Mavic Trinidad ng Abante. Wala namang pag-asa pang bumalik ng bansa si dating Congressman Zaldico. Nagsalita na rin kamakailan ang abogado nito na si Attorney Rui Rondain na hindi niya ipapayong umuwi pa si Ko sa Pilipinas dahil mayroon umanong mga pagbabanta na sa buhay ng resigned na mambabatas. Nakadagdag pa ngayon ang balitang nag-a-apply na ng accountability clearance si Ko sa Kamara. Sa eksklusibong panayam ng Abante kay Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando, may indikasyon daw ang aplikasyon na ito ni Ko ng pagtakas sa pananagutan laban sa lumalalang flood control scam. So we have received a very credible information na nag-a-apply si former Representative Zaldico ng accountability clearance. Meaning? Nagpapaklear na siya. Pwedeng magamit kasi ito eh. Pwedeng magamit to anytime soon. Nasasabihin niya, ako, cleaner nga ako ng cleaner nga ako ng house. Paano niyo sasabihin na may kinalaman ako dyan? Pwedeng gawin yan eh. Kinukustyon din ni San Fernando ang prosesong pag-a-apply na ito ni Ko, gayong wala naman siya dito sa bansa. Who is applying for the clearance of former Representative Zaldico? Kasi when you do your clearance, you have to be present, di ba? Pwede ba na clearance ka na in absentia? Yeah. May diba? May representative, parang gano'n. Pwede ka bang mag-apply ng clearance in absentia? That's a question. Kasi when you apply for clearance, you should be present. Layo ng pagbubunyag na ito ni San Fernando ay para ipaalam sa taong bayan
ang mga galaw ni Ko sa kinasasangkutang anomalya. Gaya ng panawagan ng marami, nais din ni San Fernando na bumalik na ng bansa si Ko at sagutin ang mga aligasyon laban sa kanya. So kaya panawagan din natin kay ex-representative Zardico, Rep, ano na po kayo, bumalik na po kayo, sagutin niyo po itong mga aligasyon patungkol dito sa flood control anomaly, and we will file a resolution. Hindi lang po clearance sa hindi lang po clearance sa House, kundi clearance sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno. Baka kasi mamaya may mga clearance din na nire-request. Tapos biglang i-clear na mga opisina, di ang magiging itsura niyan, paano nangyari yun? Tanging ang Finance o Accounting Department na lang ang hindi pa raw pumipirma sa accountability clearance na in-apply ni Ko. Sa muling pagbubukas ng sesyon sa Lunes, agad na ihahain ni San Fernando ang isang resolusyon para questionin ang naging pagkilos na ito ni Ko sa Kamara. Para sa Agenda Weekend, Mavic Trinidad, Abante. Ikakasa na ulit ang mga pagdinig sa Dolomite Beach Project sa Manila Bay. Sa pagkakataong ito, mismong si dating DENR Secretary Roy Cimatu ang unang ipatatawag sa Kongreso. Yan ang Agenda Weekend Report ni Elijah Bonzo. Wala na raw lusot si dating DENR Secretary Roy Cimatu sa ikinakasang investigasyon sa Manila Bay Dolomite Beach Project. We would want to announce that in the future hearings, former Secretary Roy Cimatu will be invited to the Dolomite Beach proceedings of the House Committee on Public Accounts. Tingin ko, siya ho yung pinaka-maiging personalidad na pwede mong magpaliwanag bakit po nagkaroon ng proyektong ito, bakit nagkaroon ng line item sa budget po ito. Ayon kay House Committee on Public Accounts Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, sisimulan na muli ang investigasyon sa naturang 398 million peso project sa Manila Bay. Paliwanag ni Ridon, nais nilang imbestigahan kung paano ito napondohan kahit wala ito sa Manila Bay Sustainable Master Plan at hindi tumatalimaan niya sa Supreme Court Continuing Mandamus. Two-pronged po yung investigasyon. No? Una, yung question mo ng necessity, yan po yung focus ng first hearing. But even on the question of necessity, kailangan mo nating malaman kung papanindigan ba ng current DENR leadership ito pong proyektong ito. Sa termino ni Cimatu, inaaprubahan, isinagawa at natapos ang Manila Bay Dolomite Beach Project. Una na itong umani ng kritisismo pero dinepensahan ng pamahalaan na parte umano ng inisyatibong linisin at buhayin ang Manila Bay. Lumutang din ang argumento noon kung ano ang mas pipiliin ng tao na makita sa Manila Bay, basura o dolomite. Mamili kayo, basura o dolomite. Parang pa, napakameron silang self-righteous indignation dito sa bagay po na ito. Pero kahapon naglatago tayo ng mga larawan sa Manila Bay. 2018, 2020, 2021, 2023. Lahat po ng panahon na yon, meron pong basura sa Manila Bay. Ibig sabihin, whether may Dolomite Beach o wala. Kasi 2018 wala pa naman nun eh. May basura po. Bukod sa DENR, iimbitahan din ng komite ang mga opisyal ng iba pang mga ahensya gaya ng DBM, DPWH at MMDA. Nakatakdang magsimula ang pagdinig sa November 19. Sakaling hindi sumipot si Cimatu, mapipilitan daw ang komite na isabpina ang dating kalihim. Para sa Agenda Weekend, Elijah Bonzo, Billionaire News Channel. May new chapter ang Lexus Philippines. At habang ramdam ng ilan ng epekto ng mga kontrobersya, naka-high gear pa rin ang kumpiyansa nito para sa local auto industry. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ng ating mobility correspondent, G. Baroga. Optimistic pa rin ang Philippine car market sa gitna ng mga corruption scandal sa bansa na nakakaapekto na sa ilang mga sektor. Mula sa properties, jewelry at restos, maging ang stock market, peso-dollar exchange rate, at ngayon, pati ang gross domestic product ng bansa. Para kay bilyonaryo at Lexus Philippines Chairman Alfred T., nananatiling malakas hindi lamang ang Lexus at Toyota, pero ang buong car industry. The auto industry is more than just luxury and lifestyle. There's a lot of purchase because of business purposes. So that continues to be strong.
Pero aminado rin si T na palaging hamon ng peso rate dahil sa importation ng mga sasakyan. Positibo rin ang pagtingin ni Lexus Philippines President Masando Hashimoto, kaakibat ang pangako ng good product and service. Regardless the situation of economy or politics, we Lexus is committed to provide any quality, or we're not complacent in any pursuing any quality in any areas. At after 16 years, may bagong chapter ang Lexus sa bansa with the opening of its new home in BGC Taguig. Ayon kay T, it is Lexus's philosophy to treat each customer as they would a guest in their own home, o ang tinatawag nilang omotenashi spirit. This is much bigger, more spacious, no? So the other side was nice, but getting to be congested already. So we're just happy to have this opportunity, and this location is accessible from BGC, 8th Avenue, but also from Kalayaan. Nagpapasalamat din si T sa mga customers nito dahil sa ngayon, there are over 12,000 Lexus units on Philippine streets at pangako nila ang even more amazing experiences every day. Sluggish man ang car sales sa mga nakalipas na buwan, may signs of recovery noong October. At sa huling 2 buwan ng 2025, kumpiyansa si Bilyonaryo Alfred T na on track pa rin ang auto industry sa higit 500,000 units na sales target nito. Para sa Agenda Weekend, G. Baroga, Bilyonaryo News Channel. Itinanggi ni Marvel star Jeremy Renner ang mga paratang laban sa kanya ni Chinese filmmaker Yi Cho. Sa IG ni Cho, makikita ang sunod-sunod na posts ng mga akusasyon niya laban kay Renner. Nagsasend umano ang aktor ng malalaswang video at messages sa kanya. Nang harapin ng 38-year-old director si Renner, nagtangka raw umano ang Hawkeye star na tumawag sa U.S. Immigration and Customs Enforcement. Ayon sa representative ng 54-year-old actor, totally inaccurate and untrue ang mga aligasyong ito. Nitong September lang, nag-share si Cho ng hints sa romantic relationship nila ni Renner. Nag-contribute din si Renner sa documentary na Chronicles of Disney na sinulat at dinirect ni Cho. At 47 days to go before Christmas. Malapit na. Pero bago tayo magtapos, partner, konting reminder lang for everyone who's watching right now, mag-ingat tayo. Parating na ang bagyong Uwan. At mas maganda, mas masayang Pasko kung ligtas tayong lahat, lalo na sa paparating na bagyo. Yes, so mag-ready tayo. I-charge natin ang ating mga phones, mag-stock up sa pagkain. Yes, importante lahat ng mga bagay na yan. Makinig sa mga payo ng pamahalaan, of course. At yan ang ating Agenda Weekend ngayong Sabado. Ako si Ann Asis Carilo. At ako si George Cahiles. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.